Hi guys! Welcome back po muli sa ating channel. Kuya FG here, and if you are new to our channel, please subscribe, like, and share. Sa video po nito ating pag-uusapan kung paano po natin uutakan ang mga scammer. Okay? Napakadaming scammer po ngayon. And this video can help those people na gusto nang makaiwas o para malaman natin o ma-detect natin kung scammer ba yung kausap natin o hindi. Bakit po? Dahil yung aking mga kapatid ay na-scam po sa mga ganitong paraan. And baka marami pa pong mga may scam ng mga tao sa style ng mga tao ngayon na akala mo tumutulong sa'yo pero hindi pala. Gusto lang pala nila makakuha ng something sa'yo. So without further ado, let's start. So isang araw ay meron pong nag-chat sa akin sa WhatsApp. No, sa WhatsApp. So ang style niya, mag-react sa'yo, aalokin ka ng sideline, sabi niya. Gusto mo ba ng sideline ng kita, etc. etc. Why not? Di ba? Control mo ang oras mo raw, tapos kabayaran ka daw nila ng 1,000 to 3,000 per day. Diba? Ang laki naman nun, samantalang yung sweldo natin ay kakaperanggot lang, no? Kumain po ako, syempre, of course. Tapos ang mangyayari, bibigyan lang niya ako ng dalawang beses na po nangyari sa akin to. Bibigyan ka nila ng task, gagawin mo yung task, babayaran ka nila ng pera through GCash. So, ang aking pong kapatid ay nadali po dito ng yung isa ay parang less than 10,000, mga siguro 8 or 9. Yung isa naman less than 30,000. Malaki po yun, ano? 27, mga gano'n. 27. So, inis ako sa kanila, bakit ma-scam sila sa mga ganong bagay. So, baka kayo ay ma-scam din, huwag naman sana. So, alamin natin kung paano. Mayroon pang karmasan. Isang araw may nag-chat sa WhatsApp, nag-offer, tinanggap ko. Ang ginawa nila, welcoming na offer ay, ang ginawa ko lang is, i-heart ko lang yung product sa Lazada. So, ganun kasimple yun. I-heart mo lang, 3 products, i-heart mo, screenshots mo, balik mo sa kanya, bibigyan ka ng 50 pesos yung pang-welcome. Oh, di ba? Napakatindi, no? So, pang-welcome, 50 pesos, hindi na masama, mga kapatid. So, sabi ko, sige, bibigyan pa daw niya ako ng mga task. So, every 30 minutes, nagbibigay siya ng task. I-heart ko lang, yung 3 yun. And then, ang maganda pa doon, bawat heart ko, 40 pesos ang bayad. So, sa tatlong task niya, every 1.5 hour, meron akong 150 pesos, 120 pesos to. So 40, 40, ganap mga 20 pesos. Pinapadala sa cash. Sino hindi magkakagusto sa ganun? Pero kung isipin mabuti, 40 pesos ang pag-heart. Kasi daw pag in-heart mo daw yung product, tataas daw yung algorithm na makita daw ng ibang tao sa advertisement, parang ganun. So, ang hirap isipin na 40 pesos ang bayad sa'yo sa bawat heart mo. Parang hindi talaga katotohanan yan. Pero may dumarating na pera eh. So, ang in short ay naka 900, naka 800 plus, 900, mga ganyan. So, nung naka 900 na ako, kinabukasan na, ang offer na ganito na ang offer. Mag-invest na kayo sa Lazada. So, mag-invest ka ng 1,000 pesos, ang babalik sa'yo 1,300. So, may 30% ka. So, kung halimbawa 2,000 naman, 2,600, 3,000, 3,900, ganun. Sabi ko, ay wala na to. Kailangan mo mag-invest. Magpapadala ka ng GCash sa kanila or money transfer. Ganun po sila. So pag mga konti pa lang, binabalik po nila. No? Pangkate po ng ganyan. Hanggang sa mapahamak na yung pera mo. Kung malaki na, hindi na nila mabalik. So kumita na sila doon. Kaya lang sa akin, nanhandle pa lang. In-stop ko na. Ito lang po yung aking tip para malaman po natin kung scam o hindi. Pag ang atin pong kausap ay nanghihingi na po ng pabor, dahil na pera ang pinag-uusapan, scam po yun. Automatic po yun, scam. Okay? Pero kung sila po ang nagbibigay sa atin ng pera, scam pa rin. Pero siyempre, para tumigil na itong mga scammer na to, utakan natin. At saka pangalawa, huwag po tayo magbigay ng mga importanteng mga information. Halimbawa, address, email address. Kasi pag email address, pwedeng ma-hack yung Facebook, pwedeng ma-hack ang iyong YouTube account, etc. etc. Kung napapansin po ninyo, isa sa aking mga pinapalo yung si Katupa Fellowship, no? Si Ricky Manyosa. Siya po ay na-hack. Nawala yung kanyang account sa Facebook.
Tapos yung, sa YouTube. Tapos yung account sa Facebook ay iba na yung mga content na pinakalabas. But buti na lang sa tulong ng atawan ng Panginoon ay naibalik sa kanya kasi nag-report ko siya. So, scam po, napakarami po ang ginagawa ng mga scammer para pumakain sa atin, para pumapagkapera sila. But the reality is, sa oras na nanghingi po sila ng pabor, tawag nito, pera, email address, scam po yun. Alright? So, sana po ay hindi na po maulit itong ganun. Pangalawa ko pong experience ay last 2 weeks ago. At ang alok naman po sa akin ay magre-register naman sa mga kung ano-anong mga platform. Tapos pag nag-register ka, medyo mahal na nga yung bayad kasi ang bayad sa akin ay 50 per platform pag nakapag-register mo sa platform na yun. Halimbawa, sa mga platform na yun, sa akin, Robinson, Watermark, mga exercise apps, mga ganun. Nag-register ka doon, 50 pesos bayad. Nakadalawa lang yata ako nun, mga 300 lang ako. Tapos nanghingi na kagad sila ng investment. So, nag siya sa kanila ng 500, ang balik nun ay 150 o 650 pabalik sa'yo. Mga ganun. So, pag mga ganun ang usapan, doon na po tayo yung pumatol, scam po mga kapatid. So, the other one na gusto kong sabihin sa inyo na nag-scam ay yung sa Facebook po. Meron po akong Facebook na tawag nito. Itong Facebook na to. Ay, nung 22,000 subscribers po ito, hindi ko alam kung mga robot yung aking mga followers kasi hindi naman nag-engage. Ay, may mga nag-chat sa akin na sila raw ay mga expert na pwede raw pong makipag-tie up sa akin at committed ako ng pera, magbibigay na ng ads. So, ads tapos ang gagawin lang daw nila, mag-send sila ng ads, ipopost ko sa aking Facebook, kikita na daw ako. Sabi ko, ganun ba? Laki ng offer $7,000. Laki na, pwede ako bumili ng kotse nun. O, diba? So, in short, scam na naman ulit. Magkano ba yun? 350,000 yun. Second hand na kotse yun, mga kapatid. So, sabi ko, anong gagawin ko? Qualified ba ako? Oo daw. Ano gagawin ko? Sabi na, give us your email. Wala na. Alam ko na. So, pag sinabing give us your email, pag bibigyan mo sila ng email mo sa Facebook, ang mangyayari, mag-ano sila, mag-forget password. Tapos, kalikutin na nila yung inyong Facebook, yari ka na. So, ganun po yung nangyari sa akin at sana hindi mangyari sa inyo na hindi kayo ma-scam. Tutakan po natin ang mga scammer na yan. At, pagpaka nga register na ang lahat ng mga cellphone number. Pero, may mga scam pa din. So, see you in the next video mga kaibigan. Kuya FG here and thank you sa panonood.